Sa mga nagre-request po ng reseping ito, pasensya na kung ngayon lang po nagawa ng inyong Mommy Loves. At uunahan ko na po kayo, Mommy Loves version po ito. Kung may iba po kayong version, pwede niyo pong i-share sa ating comment box. Sa isang kaserola, maglagay po tayo ng 3 cups ng tubig. Then dito po natin pakukuluan yung chicken. Nakadepende na po sa inyo kung gaano kadami. Pwede po kayong gumamit ng 1/4 to 1/2 kilo. Sa umpisa, naka-high heat po tayo rito. Then once ito po ay kumukulo na, hinaan na lang po natin yung lakas ng apoy sa medium heat. Then dun po tayo magsimulang mag-oras ng 15 minutes. After nyan, hanguin, palamigin bago po natin ito himayin. Magpainit ng kawali at maglagay po tayo rito ng 2 tablespoon ng mantika. Maglalagay rin po tayo rito ng 1 teaspoon ng annatto powder or atsuete powder. Ito po ay para magbigay ng kulay dun po sa ating manok. Pero kung sakaling available po sa inyo yung annatto oil, may kulay na po yun na lang po yung inyong gamitin. Sa laki po ng pagkakahimay dito sa ating manok ay nakadepende na po sa inyo. Then maglagay rin po tayo rito ng 1/2 teaspoon ng salt at 1/4 teaspoon ng pepper. I-mix lang po ng nasa 2 minutes over medium heat or hanggang sa humalo lang po lahat ng ating mga sangkap. Then hanguin at iset aside. Sa isang pan, magsasangag lang po tayo rito ng rice flour or giniling na regular na bigas, hindi po ito yung malagkit na bigas. Over medium heat, isangag lang po natin ito hanggang sa mag-iba na po yung kulay. Hanguin at hayaan po muna natin itong lumamig. Ngayon naman po, tunawin natin yung ating sinangag na rice flour sa atin pong gagamitin na coconut milk. Kung sakaling coconut cream lang po yung available sa inyo, paghaluin nyo na lang po yung 1/2 cup ng coconut cream at 1/2 cup ng tubig. Ngayon po, ang una nating lulutuin ay yung red part or yung nasa bandang ibabaw po ng ating tamales na kung sa actual nyo po makikita medyo orange po yung kulay. Again, kung available po sa inyo yung atsuete oil or annatto oil, yun na lang po yung inyong gamitin. Aim lang naman po natin na magkakulay nga po ito. After po nating maigisa yung bawang at sibuyas, ilalagay na po natin rito yung mixture po natin ng rice flour na ating sinangag at yung ating coconut milk. Nasa gitna ng medium-low to medium heat po yung lakas ng apoy natin dito. Tansyahin nyo po na hindi po agad mamumuo ito. Dahan-dahan lang po itong maluluto nang sa ganon smooth po yung consistency ng ating mixture. Maglalagay rin po tayo rito ng chicken broth or yung pinagpakuluan po natin sa manok kanina. Kaya napaka-importante po na huwag nyo po iyong itatapon. Maglalagay rin po tayo rito ng kaunting peanut butter na syempre gawa mismo ng inyong Mommy Loves. Kung gusto niyo pong gumawa rin nito, may recipe na po tayo nito. I-search nyo lang po Mix and Cook Peanut Butter. Lulutuin lang po natin ito hanggang sa mamuo na po ito, pero dapat po yung pinaka-consistency ay smooth pa rin. Okay na po ngayon itong ating red part, iset aside po muna natin at gawin po muna natin ngayon yung ating white part. Rice flour na hindi na po natin kailangan pang isangag, tunawin rin po natin sa coconut milk, pero dito medyo mas marami-rami po yung ating ginamit. Kung sakaling coconut cream pa rin po yung available sa inyo, pwede pong 1 to 2 cups lang po ng coconut cream yung inyong gamitin, then the rest na po haluan nyo na lang po ng tubig. Dito po, mas inuna nating igisa yung sibuyas dahil nga po white part yung ating ginagawa, mas iniiwasan natin na mauna pong ma-toast yung ating garlic na makakaapekto po sa magiging kulay ng atin pong niluluto. At kung napansin nyo rin po, puting sibuyas yung ginamit ko rito, pero kung sakaling yung kulay pula lang po yung available sa inyo, pwedeng yun naman po yung inyong gamitin. Inilalagay na rin po natin dito yung ating rice flour mixture. Same lang po dun sa ating red part kanina. Yung lakas po ng apoy ay nakadepende na po dun sa ating kalan. Pero make sure po na hindi po ito agad-agad namumuo. Nang sa ganon, maluto po mabuti yung ating rice flour habang humahalo pa po yung ating iba pang sangkap. Maglalagay rin po tayo rito ng chicken broth. Again, napaka-importante po na huwag niyong itatapon yung pinagpakuluan po dun po sa ating manok. Once naging ganito na po at namuo na, patayin na po natin yung apoy sa ating kalan, palamigin at ready na po tayo sa pagbabalot.
Dito nga rin po pala gagamit tayo ng nilagang itlog at syempre gagamit rin po tayo ng dahon ng saging. Nilinisan at dinarang na rin po natin sa apoy yung dahon nang sa ganon hindi naman po ito madaling mapunit once na ito po ay atin nang gagamitin. Sa pagbabalot po natin, pwede po tayong kumuha ng 1/2 cup ng ating white part, then medyo iplat at ihugis po natin ng parisukat. Para naman po sa ating red part, pwede po tayong maglagay ng nasa 3 tablespoon or medyo lampas po sa 1/8 cup, then iplatin lang po natin ito sa pinakaibabaw. Maglagay ng nilagang itlog, nakadepende na po ulit sa inyo kung gaano kalalaki at gaano po kadami yung inyong ilalagay. Then ilagay na nga rin po natin yung atin pong nalutong manok. Kaya nga po kanina ang sabi ko sa inyo, pwede kayong gumamit ng 1/4 to 1/2 kilo ng manok dahil nakadepende na nga po sa inyo kung gaano kadaming manok yung inyong ilalagay. At dito nga po pala bawat tamales 2 dahon yung aking ginamit nang sa ganon mas makasigurado ako dahil minsan hindi natin maiwasan may maliliit na butas po yung dahon ng saging. Talian lang po natin ito para makasigurado lang po tayo na hindi po ito bubuka habang ito ay ating ini-steam pero huwag niyo pong pakahigpitan nang sa ganon hindi naman po ma-deform yung pinaka-shape po ng tamales sa pinakaloob. Kapag kumukulo na po yung tubig sa ating steamer, isalang na po natin ito. Over medium heat, lulutuin lang po natin ng 30 minutes. Ang pinaka-purpose naman po ng ating pag-i-steam ay para po mas mapahaba yung shelf life ng ating tamales. At the same time, makakakuha po tayo ng bango naman po ng ating dahon ng saging. At yung pinaka-hugis po ay mabubuo natin ng parisukat. And charan! Heto na nga po yung ating tamales, Mommy Loves version. Yung iba raw po ipinapalaman ito sa tinapay, yung iba naman po ipinapang-ulam pa raw po sa kanin. Kayo po, paano nyo kinakain yung tamales? Kulay pa lang po, nakakatakam na, then habang binubuksan nyo po ito sa dahon ng saging, napakabango po talaga ng aroma. Sa pinakalasa po, kung ang gusto nyong outcome ay mas manamis-namis, dagdagan nyo po yung asukal na ilalagay dun po sa ating red part. Pero kung yung gusto nyo ay medyo balanse lang po yung alat at tamis, sundan nyo po lahat ng atin pong mga sangkap. Kung may karagdagang tips po kayo sa paggawa ng tamales, pwede nyo pong ilagay dyan sa ating comment box. Pero sana ngayon sa mga naghintay ng reseping ito, matuwa po kayo sa aking ibinahagi dahil talaga naman pong ang lasa nito ay napakasarap.